Nakita na natin, nabasa na natin yung reaksyon. Naglabas na ng statement si Sara Duterte. Reaksyon sa nangyari kahapon sa Justice Committee ng House of Representatives. Ay talagang nahubaran siya kahapon eh. Durog na durog si Sara kahapon. O ngayon, may statement na si Sarang nilabas. Kaya lang, kung babasahin yung kanyang statement, wala mga kabunyog, taranta na si Sara. Yung kanyang defense team nga, nag-press con ngayon. Wala rin, taranta rin eh. Wala rin masabi. Wala rin silang masabi. Ang sabi lang nila, sa Senado na lang daw sila magdidepensa. Alam nyo mga kabunyog, yung ganyang reaksyon ni Sara at sa kanyang defense team, nagpapakita yan na talagang mahirap nilang sagutin ang mga ebidensya at testigo laban sa kanila. Kaya, alam nyo mga kabunyog kung ano yung reaksyon ni Sara Duterte? Nakakatawa nga eh. Nakakatawa yung reaksyon ni Sara. Kasi, ang sabi ni Sara Duterte, ito ang sabi ni Sara Duterte mga kabunyog ganito. Ang reaksyon ni Sara, sabi niya, simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso ng paggamit ng pundo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay diniklara ko sa aking salin. Ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggagalingan, may kaukulang dokumento. Yan mga kabunyog doon pa lang sa sagot na yan ni Sara. Alam mong hindi talaga nila kayang i-counter yung mga ebidensya at testigo, lalo na yung mga lumabas kahapon. Halimbawa itong sinabi niya, malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pundo ng bayan. Sus! Wala man lang daw siyang kaso sa paggamit ng pundo ng bayan. Nakailang disallowances na ba ang kuha sa kanya? Doon sa confidential funds niya, may notice of disallowance, final na yon. 73 million yon. Doon naman sa 2023 confidential funds niya, may notice of disallowance din, 375 million. So, paano sinasabi niyang parang wala siyang masamang record sa paggamit ng pundo ng bayan? Ang sabi niya, ang linaw ng sinabi ni Sara, wala daw siyang record ng kaso ng paggamit ng pundo ng bayan. Ibig sabihin, wala siyang anumang record ng hindi magandang paggamit ng pundo ng bayan. Notice of disallowances na nga yun eh. Kaso na yun sa kuwa. Kumbaga diniklara ng kuwa na irregular, illegal ang kanyang naging paggastos. Final na yung sa kuwa. Pwede pa siyang mag-appeal sa Korte Suprema, pero sa kuwa, final na yon, yung 73 million, denied yung appeal niya. Ang reklamo niya na lang naman sa kuwa, bakit daw hindi siya pinadalhan ng kopya? Kalalabas lang naman ng desisyon ng kuwa eh. Pero yung sabihin niya, na wala man lang daw siyang kaso tungkol sa paggamit ng pondo, sus, ito na nga pinag-uusapan ngayon, ito na yun. Ito pa, sabi ni Sara, lahat ng aking ari-arian at pera ay diniklara ko sa aking salin. Ano ang lumabas kahapon? Ang lumabas kahapon, mula 2019 to 2024, wala siyang cash on hand, wala siyang cash on bank. Sino namang hindi ba yon? Kasinungalingan yon? Ibig sabihin, wala kang pera na hawak, wala kang cash on hand, wala ka ring deposito sa bangko. Mula 2019 yan to 2024. Sabi ng mga DDS, ay dapat kasi hindi na sinabay yung hindi pa naman daw siya Vice President. Kasi hindi naman siya impeachable official. Ay pinakita dun sa salin eh. 2022, wala siyang cash on hand at cash on bank. 2023, 2024, wala siyang cash on hand, wala siyang cash on bank. Paano mo sinasabing lahat daw ng kita niya at ari-arian, dineclare niya sa salin?
At saka pinakita doon sa AMLAC, ang dami niyang pera, bilyon-bilyon, pero hindi naka-reflect yun doon sa kanyang salin. O, paano niya ngayon sinasabing lahat daw ng ari-arian niya at pera ay nakadeclare sa salin? Ay pinakita nga kahapon, wala eh. Ha? Nung una, dinideclare niya ang cash on hand at cash on bank mula 2006 hanggang 2018. Pero 2019 to 2024, hindi na siya nagdi-declare ng cash on hand at cash on bank. Oh, di ba? Ang isa pa, lahat daw ng kanyang yaman at ari-arian ay galing daw sa legal, lehitimo. May mga dokumento daw. Ha? E paano mo ipapaliwanag yung mga pumasok at lumabas na 6.7 billion na transactions? Saan siya kukuha ng ganun pera? Ang trabaho niya lang naman, mayor, vice mayor, mayor, tapos vice president. Yayaman ka ba ng ganun? Billion-billion? Ha? Yung asawa niya, hindi naman bilyonaryo yun. Si Atty. Manscarpio. Yayaman ka ba ng bilyon-bilyon sa pagiging abogado? Ano yun? Mga kasinungalingan itong mga anong ito ni Sara Duterte. Yung kanyang reaction, napakalinaw na na kasinungalingan. Sabihin mo na ang unang sinabi niya, wala man lang daw siyang naging kaso tungkol sa paggamit ng pondo. At lahat daw ng kanyang ari-arian at yaman ay nakadeclare. Lahat daw ng yaman niya at ari-arian ay galing sa lehitimong sources. Doon pa lang sa tatlong bagay na yon, wala na eh. Ngayon, bakit natin sinasabing taranta si Sara? Ay di ba plano niyang nagpaalam siya na babiyahe? Ngayon sana, 23 hanggang May 15. Pinayagan na siya ng Office of the President. Ay ngayon, naglabas ng statement si Sara, galit pa. Galit pa sa Office of the President. Matindi. Bratinila talaga to, spoiled brat. Bakit galit siya? Sabi niya mga kabunyuga, sabi niya sa statement niya, matindi pa. Sinabihan pa ang Office of the President, attention, Office of the President. Matindi ito. Tension daw, Office of the President. Sabi ni Sara Duterte, sabi niya, thank you for the last-minute issuance of the travel authority. I regret to inform you that the plans have since changed due to uncertainty as to whether I will be permitted to depart. You will be receiving a new request soon. Please ensure that the necessary documents be processed and issued promptly, allowing sufficient time for travel preparations rather than only a few hours before the intended departure. Additionally, ensuring the confidentiality and proper handling of sensitive documents would greatly contribute to maintaining effective security arrangements. God save the Philippines. Bratinila. Ang yabang talaga ni Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.